depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Wala na siyang pagmamahal na nararamdaman sa'yo. Yeah. Kaya nga dumating kayo sa punto na nag-break up kayo. Pero ang totoo, kailan ka ba niya binreak? Or kailan ka ba niya hiniwalayan? Nung naghiwalay kayo o nung mga panahon na kayo pa? Like for example, nasa sitwasyon ka ngayon ng isang breakup at maaaring magkarelasyon pa kayo ng partner mo. Hindi ko alam ang sitwasyon nyo. Ang dami nyo eh. Siyempre, iba-iba kayo ng sitwasyon. Maybe some of you, kasalukuyan na hiniwalayan kayo ng partner nyo or baka may ganun, nanlamig or kung ano man ang sitwasyon. Pero masasabi natin na kung nag-cheat na siya sa'yo or nagsisinungaling na siya sa'yo, especially kapag nagsisinungaling na yung partner mo, mataas na yung tendency na mahal ka na lang niya sa bibig, sa salita. Pero hindi ka niya mahal sa gawa at sa katotohanan. Hindi ka niya mahal sa puso niya. Parang alam mo yun, parang mahal ka lang niya dahil yun yung kaya niya sabihin para magmukha siyang mabait or yun lang daw yung nararamdaman niya. Pero lagi niyong tandaan, ang tunay na pagmamahal ay wala sa salita, kundi nasa gawa. Parang estudyanteng nagsasabing, mahal ko ang pag-aaral. Hindi naman pumapasok sa eskwela, lagi naman nagkakating. Paano niya mahal ang pag-aaral kung hindi naman siya pumapasok sa eskwela, di ba? So same thing din sa sitwasyon mo. Kung talagang tunay at legit ang pagmamahal niya sa'yo, dapat gawin niya sa gawa. At lagi niyong tatandaan ng pagmamahal ay meron tinatawag na sakripisyo. Kung wala ang sakripisyo, hindi mo yan pwedeng tawagin pagmamahal. And with that being said, kung di siya nagpapakita ng sacrifice, pagtitiis, paghahabol, or something like that, malamang hindi ka na niya mahal or hindi ka niya mahal. Ngayon ang tanong, paano natin dadalhin sa punto na ibabalik ang ex mo o wala na siyang nararamdaman para sa'yo? Alam niyo ang kaisa-isang sagot lang yan. Pagsisisi. Pagsisisi na nawala ka. Ang tanong, paano siya magsisisi na nawala ka? Una sa lahat, kung cheating yan or marami ka ng katoksikan na pinagagagawa or baka naman kasi kasalanan mo. Pero most of the time naman kasalanan nila kasi bumitaw sila eh. Hindi sila nanatili dun sa binibigay mong pag-ibig at pagmamahal. And because of that, ang ending, ikaw din na nagsasuffer, di ba? So, kung usapan natin is pagdating sa pagsisisi, ang pinakasagot dyan is napakaraming part. Pero, meron tayong generic one and that is self-improvement. That's what you can do to yourself. Ang dami nagre-reklamo, bakit daw self-improvement daw ang counter sa mga ex na hinihiwalayan ka? Hindi ba dapat humabol? Ano ba, kahit humabol ka ng humabol dyan, kung natotoxican siya sa'yo, aanhin ka niya. Self-improvement na tinutukoy ko is mentally. Behaviorally speaking. Huwag niyong isipin na ang self-improvement is puro lang siya sa pagpapaganda, pagpapagwapo, pagpapalaki ng katawan, or pagpapasexy. Part yon, pero ang pinaka-self-improvement na magagawa mo is mentally. Kasi baka dati sobrang toxic mo to the highest level yung toxicity na meron ka na talagang nakakapaso yung katoksikan mo. Pero because of that self-improvement na ginawa mo, you change mentally speaking. You have changed mentally speaking. And you learn how to love appropriately and properly. And you put value in yourself. Naging more independent ka, naging more strong ka. Ngayon, alam ko na maraming ways para mag-improve like halimbawa, gusto mo mag-improve sa skills like English or Latin, gusto mo matuto ng mga Latino na salita or gusto mong mag-improve sa buhay, gusto mo ng maraming promotions. Well, that's a good improvement. Pero ang pinaka-improvement skill na sinasabi ko is characteristics. Yan yung puruhan mo. Kailangan mo magbago in terms of characteristics. You need to become more independent, more strong, and last, more happy, more fun person. More, alam mo yun, yung para kang, you are very spiritually lighted to what you are doing. Kasi kapag pinapakita mo na sobrang saya mo, sobrang joyful mo, and you are the happy, that's a slap in the face of your ex. Sampal yan sa mukha niya na, wow, napakasaya mo, ngayon wala na siya, di ba? So you are increasing your value and you are increasing your attraction as well. Ang pagsisisi niya, mararamdaman yan when you show your character, when you show your persona.
That is why maybe this is a generic advice, but I advise you to show your persona. Show who you are. Ipakita mo yung characteristics mo. Ipakita mo yung power mo. Pero ikaw, kung gusto mo ng personalized advice, situational or personalized, lagi kong nire-recommend, every video nire-recommend ko ang one-on-one coaching. Ewan ko lang, ba't ayaw mong i-take? Ang ganda ng one-on-one coaching, daming may natututunan eh. Pero yeah, pwede mo akong message sa page ko sa Philippine Dating Coach. Nakita nyo naman yan sa entrance ng video na to. But to continue this one, what is the slap dun sa face ng ex mo, di ba? Mapapamukha mo sa kanya na wala siyang kwentang tao kapag after ng breakup is parang wala lang sa'yo. Wala lang, parang hindi ka nagasgas, hindi ka nagalusan, hindi ka man lang na ano, parang ang sagot mo lang okay. You are very stoic. Kaya ang stoicism is a great response sa mga nakakaramdam ng breakup. That is why I advise stoic philosophy. Yan pa yung isa mong pwedeng pag-aralan. There are a lot of stoic philosophy na pwede mong tignan dyan sa YouTube. S-T-O-I-C. Okay? Stoic. At one of the things na pwede mong gawin is pwede kang mag-research, pwede kang mag-study ng Stoic. So you will learn about it. It is a skill. It is a person. It's actually a behavioral skill or personality na pwede mong kunin, ilagay sa personality mo. Just to have that self-improvement thing. Eto Stoic. I know na hindi na kayong mga high school students, pero pwede nyo pa rin i-research yan at matutunan yung Stoic advice. Okay? Anyways, guys, appreciate for watching this video. Thanks for watching.